Mga kababayan, pakinggan ninyo ito ng mabuti, sapagkat ang susunod na ilang minuto ay maaaring magbago ng inyong buhay, pampinansyal, magpakailanman. Hindi ito isang simpleng balita, hindi ito isang bagay na maaari ninyong ipagpaliban para bukas. Ngayong gabi, ngayong gabi mismo, may mga bagong patakaran ang Bangko Sentral ng Pilipinas na magsisimula ng mag-epekto at kung hindi kayo handa, maaaring maapektuhan ang inyong pera, ang inyong savings, ang inyong mga transaksyon, at ang inyong buong finansyal na kinabukasan. Kaya naman, huwag ninyong iskip ang video na ito. Huwag kayong lalabas ng kahit ilang segundo, dahil ang bawat salitang aking sasabihin ay may kaugnayan sa inyong pera, ngayon bukas, at sa mga darating pang taon. Bago pa natin simulan ang buong detalye, kung ito ang unang beses ninyong mapanood ang aming channel, maraming salamat sa pagbisita at kung matagal na kayong kasama namin, alam ninyo na lagi kaming nagbibigay ng mga importanteng balita na direktang nakakaapekto sa inyong pera at sa inyong pamilya. Kaya ngayon, hinihingi namin ang isang maliit na bagay mula sa inyo. I-like ang video na ito at isubscribe sa aming channel at i-on ang notification bell. Dahil kung hindi kayo nag-subscribe, maaaring mapalapit na ang susunod na malaking pagbabago sa inyong buhay pampinansyal at hindi kayo makakaalam. Huwag hayaang mangyari iyon. I-click na iyon ngayon bago tayo magpatuloy. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na nangyayari. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o ang BSP ay nagpapatupad ng mga bagong patakaran na siyang magbabago sa paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa mga bangko at sa ating mga pera. At ang pinakamalaking tanong sa isipan ng bawat Pilipino ngayon ay ito, bakit ngayon? Bakit biglaan? At ano ang dapat kong gawin? Una, kailangan nating maunawaan kung bakit nagpapatupad ang BSP ng mga bagong regulasyon. Sa nakaraang ilang taon, napatunayan ng ating lipunan na ang digital banking at online financial transactions ay hindi na optional. Ito ay pangunahing bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Mula sa GCash hanggang sa Maya, mula sa online banking hanggang sa mga digital wallets, bilyon-bilyong piso ang gumagalaw araw-araw sa ating digital na sistema. At kasabay ng paglago ng digital finance ay ang paglago rin ng mga panganib, mga scam, mga fraud, mga money laundering schemes at mga cyber attacks na nagtatarget ng mga ordinaryong Pilipino tulad ninyo at tulad ko. Kaya ang BSP bilang responsableng regulator ng ating sistema ng pananalapi ay kumilos. At ang mga kilos na ito, ang mga bagong patakaran na ito, ay nagsisimula ng mag-epekto ngayon. Ang unang malaking pagbabago ay may kaugnayan sa Know Your Customer o KYC requirements. Marami sa atin ang nakarinig na ng terminong ito pero hindi natin alam kung gaano ito kahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay pampinansyal. Ang KYC ay isang proseso kung saan kino-confirm ng bangko o ng financial institution ang inyong pagkakakilanlan. Sa ilalim ng bagong patakaran, mas mahigpit na ang KYC. Ibig sabihin, ang mga bangko ay kailangan na ngayong mag-verify ng mas detalyadong impormasyon mula sa kanilang mga kliyente. Kung kayo ay may bank account, maaaring matanggap kayo ng mensahe mula sa inyong bangko na hihilingin sa inyo na mag-update ng inyong personal na impormasyon. Huwag itong balewalain. Huwag itong i-ignore. Dahil kung hindi kayo kumilos, maaaring i-freeze ang inyong account habang hindi kayo nakakapag-comply sa bagong requirements. Alam ko nakakatakot marinig ito, pero huwag kayong mag-panic. Ang layunin nito ay hindi para pahirapan kayo. Ang layunin nito ay para protektahan kayo mula sa mga masasamang tao na nagnanais na gamitin ang inyong pagkakakilanlan para sa kanilang sariling kapakanan. Ang identity theft ay isa sa pinakamabilis na lumalaking krimen sa Pilipinas ngayon at ang bagong KYC requirements ay isang hadlang laban dito. Ang ikalawang malaking pagbabago ay may kaugnayan sa cash transactions.
Sa ilalim ng bagong patakaran, ang mga cash deposits at withdrawals na lalampas sa isang tiyak na halaga ay kailangan ng i-report sa mga awtoridad. Bakit? Dahil isa ito sa mga pangunahing paraan ng mga kriminal para maglinis ng kanilang pera, ang prosesong tinatawag na money laundering. Sa pamamagitan ng bagong patakaran, ang mga bangko ay may obligasyong mag-flag ng mga transaksyong mukhang hindi karaniwan. Halimbawa, kung kayo ay biglang nagdeposito ng malaking halaga ng pera nang walang malinaw na pinagmulan, maaaring kailanganing magpaliwanag. Hindi ito ibig sabihin na may kasalanan kayo. Ibig sabihin nito, gusto ng ating sistema na maging transparent ang bawat malaking galaw ng pera. At ito, mga kababayan, ay isang magandang bagay para sa lahat ng tapat na mamamayan. Pero narito ang mahalagang punto na kailangan ninyong tandaan. Ang mga malalaking transaksyon ay dapat na may dokumentasyon. Kung kayo ay magbebenta ng lupa, ng sasakyan o ng negosyo, siguraduhing mayroon kayong malinaw na papeles na nagpapatunay kung saan nagmula ang pera. Kung kayo ay makakatanggap ng malaking halaga mula sa ibang bansa, halimbawa, remittances mula sa inyong pamilyang OFW, magiging mas streamlined na ang proseso, pero kailangan pa rin ng tamang dokumentasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-controversial na bahagi ng bagong patakaran, ang mga digital wallets at e-money accounts. Kung kayo ay gumagamit ng GCash, ng Maya, ng ShopeePay, or ng kahit anong ibang digital wallet, dapat ninyong malaman ito. Sa ilalim ng bagong regulasyon ng BSP, ang mga e-money service providers ay kailangan ng sumunod sa mas mahigpit na mga panuntunan pagdating sa transaction limits, sa verification ng users, at sa pag-report ng mga kahina-hinalang aktibidad. Ibig sabihin nito, ang inyong digital wallet ay maaaring magkaroon ng mas mababang transaction limits kung hindi kayo naka-fully verified. At ang proseso ng pag-verify ay magiging mas mahigpit kaysa dati. Kung hindi pa kayo naka-fully verified sa inyong digital wallet, ito na ang tamang oras para gawin iyon. Huwag hintayin pang mag-expire ang inyong account o malimit ang inyong mga transaksyon bago kayo kumilos. Ang proseso ng verification ay karaniwan ng ginagawa sa loob ng ilang minuto lamang. Kailangan ninyo ng inyong valid ID at ng selfie at tapos na. Pero huwag ipagpaliban. Dahil sa ilalim ng bagong patakaran, ang mga hindi verified na accounts ay maaaring biglaang ma-restrict. Mahalaga rin na pag-usapan ang tungkol sa mga scam at fraud alerts na kasama sa bagong patakaran. Isa sa mga pangunahing layunin ng bagong regulasyon ay ang pagprotekta sa mga Pilipino mula sa mga scammer at fraudster na patuloy na nanghahalina ng ating mga kababayan. Sa nakaraang mga taon, napakaraming Pilipino ang nabiktima ng iba't ibang uri ng scam, mula sa text scams hanggang sa phishing emails, hanggang sa mga pekeng investment schemes, at ang bilang ng mga biktima ay patuloy na lumalaki. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang mga bangko at financial institutions ay kailangan ng mag-implement ng mas advanced na fraud detection systems. Ibig sabihin, kung may kahina-hinalang aktibidad sa inyong account, mas mabilis na ang aksyon ng inyong bangko. Maaaring matanggap kayo ng tawag, ng SMS o ng email para kumpirmahin kung ikaw ba talaga ang nagsagawa ng isang transaksyon. Huwag itong balewalain. Ito ay para sa inyong proteksyon. At narito ang isang babala na kailangan ninyong marinig ng malinaw. Kung kayo ay makatanggap ng mensahe, tawag o email na nagsasabing mula ito sa inyong bangko at hihilingin sa inyo ang inyong OTP, inyong PIN o inyong password, iyan ay scam. Walang tunay na bangko ang hihilingin sa inyo ng inyong OTP o password. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang paraan ng mga scammer para makuha ang access sa inyong account. Huwag kayong magpadaya. At sa ilalim ng bagong patakaran, ang mga ganitong uri ng scam ay mas aktibong iniimbestigahan ng mga awtoridad. Pag-usapan din natin ang tungkol sa lending at credit. Ang mga patakaran tungkol sa utang at sa mga nagpapahiram. Kung kayo ay may utang sa bangko, sa credit card, o sa kahit anong financial institution, may mga bagong regulasyon na nakakaapekto sa inyo.
Una, ang mga interest rates ay kailangan ng mas malinaw na ipakita sa mga borrowers. Ang mga bangko at lending companies ay hindi na maaaring magtago ng mga nakatagong bayarin or ng mga hindi malinaw na terms. Pangalawa, ang mga collection practices ay mas regulated na ngayon. Ibig sabihin, kung kayo ay may overdue na utang, ang mga collector ay hindi maaaring mangharas, manakot o makipag-ugnayan sa inyong mga kaibigan at pamilya nang walang pahintulot. Ito ay malaking tagumpay para sa mga Pilipinong nagtatrabaho ng husto pero nahuhulog minsan sa utang dahil sa mga hindi inaasahang gastusin. Ang bagong patakaran ay nagbibigay sa inyo ng mas maraming karapatan bilang isang borrower. At kung kayo ay mayroon ng umaabusong kolektor na nakikipag-ugnayan sa inyo, maaari na kayong mag-report sa BSP. Ngayon, gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa mga OFW at sa kanilang mga pamilya rito sa Pilipinas. Alam nating lahat kung gaano kahalaga ang mga remittances para sa ating ekonomiya. Bilyon-bilyong dolyar ang pinapadala ng ating mga OFW bawat taon at ang malaking bahagi ng mga pamilyang Pilipino ay umaasa sa mga padala na ito para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng remittances ay magiging mas simple, mas mabilis at mas ligtas. Ang mga remittance service providers ay kailangan ng sumunod sa mas mahigpit na mga panuntunan para protektahan ang mga OFW mula sa mga nakakamandag na bayarin at mula sa mga mapanlinlang na operator. Para sa mga pamilyang tumatanggap ng remittances, huwag kayong mag-alala. Ang pera ng inyong mga mahal sa buhay ay hindi mapipigilan ng bagong patakaran. Sa katunayan, ang layunin nito ay gawing mas mapagkakatiwalaan ang buong sistema ng remittance. Pero siguraduhin ang inyong bangko account o ang inyong digital wallet ay updated at fully verified para makatanggap ng pera ng walang abala. Pag-usapan din natin ang tungkol sa mga negosyante at small business owners. Kung kayo ay nagpapatakbo ng negosyo, malaki man o maliit, ang mga bagong patakaran ay direktang nakakaapekto sa inyo. Una, ang mga business accounts ay may mas mahigpit na KYC requirements kaysa sa personal accounts. Kailangan ng inyong bangko na malaman ang tungkol sa inyong negosyo, kung saan ito nagmula, kung ano ang likas ng inyong negosyo, at kung sino ang mga pangunahing may-ari. Ito ay hindi para pahirapan kayo. Ito ay para masiguro na ang bawat negosyong gumagamit ng serbisyo ng bangko ay lehitimo at legal. Pangalawa, ang mga business transactions, lalo na ang mga malaki at regular na transaksyon, ay kailangan ng may malinaw na dokumentasyon. Mga invoice, resibo, contracts, ito ay hindi lamang mga simpleng papeles. Sa ilalim ng bagong patakaran, ito ay mga importanteng dokumento na nagpapatunay ng legitimidad ng inyong negosyo. Kaya kung kayo ay isang negosyante, mamuhunan kayo ngayon sa pagkakaroon ng maayos na sistema ng dokumentasyon. Hindi lamang ito magpapabilis ng inyong mga transaksyon sa bangko, ito rin ay magpoprotekta sa inyo kung sakaling may tanong tungkol sa inyong mga pampinansyal na aktibidad. Ngayon, gusto ko ring bigyan ng espesyal na atensyon ang isang grupo na madalas na napapabayaan sa mga ganitong usapan, ang mga nakatatanda, ang ating mga lolo at lola, at ang mga taong hindi masyadong komportable sa digital technology. Para sa inyo at para sa inyong mga mahal sa buhay na nasa ganitong sitwasyon, napakahalaga ng mensaheng ito. Ang mga bagong patakaran ay nangangailangan ng mas maraming digital interaction sa mga bangko at sa mga financial institutions. Ibig sabihin, ang mga taong hindi sanay sa online banking or sa digital wallets ay maaaring makaramdam ng kahirapan sa pag-navigate ng mga bagong proseso. Kaya ang aking mensahe sa inyong lahat ay ito: tulungan ang inyong mga lolo at lola, ang inyong mga magulang, ang inyong mga kaibigan na hindi komportable sa teknolohiya. Samahan sila sa bangko. Tulungan silang i-update ang kanilang impormasyon. Ipaliwanag sa kanila ang mga bagong patakaran sa simpleng salita dahil sila ay kabilang sa mga pinaka-vulnerable sa mga scam at sa mga pagkakamali sa ilalim ng bagong sistema.
at ang inyong tulong ay maaaring makapigil ng isang malaking problema para sa kanila. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga praktikal na hakbang na dapat ninyong gawin ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Una, suriin ang inyong bank account. Mag-login sa inyong online banking or bumisita sa pinakamalapit na branch at tingnan kung mayroon kayong mga pending notifications or requirements mula sa inyong bangko. Kung mayroon, aksyonan iyon kaagad. Pangalawa, i-check ang inyong digital wallets, ang GCash, Maya, o kahit anong ibang app na ginagamit ninyo. Kung hindi pa kayo fully verified, gawin iyon ngayon at siguraduhin ang inyong personal na impormasyon sa loob ng app ay tumpak at updated. Pangatlo, suriin ang inyong mga account passwords. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang cybersecurity ay mas inuuna kaysa dati. Siguraduhin ang inyong mga password sa lahat ng inyong financial accounts ay malakas. Ibig sabihin, may kombinasyon ng mga titik, numero, at espesyal na karakter. At huwag gumamit ng iisang password sa maraming accounts. Pang-apat, alamin ang numero ng inyong bangko at ng BSP. Kung kayo ay makakatanggap ng kahina-hinalang mensahe o tawag, mayroon kayong dapat tawagan para i-report at i-verify. Ang BSP Consumer Assistance ay available para tulungan kayo. At panlima, naman ito ay isa sa mga pinaka-importanting bagay, huwag mag-share ng inyong personal na impormasyon sa kahit sino na hindi ninyo kilala o hindi ninyo pinagkakatiwalaan. Ang inyong OTP, ang inyong PIN, ang inyong account number, ang inyong birthday, ito ay sensitibong impormasyon na kailangan ninyong bantayan ng mahigpit. Kahit ang inyong mga kaibigan o kamag-anak, kung walang malinaw na dahilan, huwag i-share. Mayroon din tayong kailangan pag-usapan tungkol sa mga cryptocurrency at digital assets. Ito ay isang larangang mabilis na lumalaki sa Pilipinas at ang BSP ay nagpapatupad din ng mga bagong patakaran tungkol dito. Kung kayo ay namumuhunan sa Bitcoin, Ethereum o kahit anong ibang cryptocurrency, kailangan ninyong malaman na ang mga Virtual Asset Service Providers o VASPs, ang mga platform na ginagamit ninyo para bumili at magbenta ng crypto, ay kailangan na ngayong sumunod sa mas mahigpit na mga regulasyon. Ibig sabihin, ang mga platform na ito ay kailangan ng mag-verify ng pagkakakilanlan ng kanilang mga users ng mas mahigpit at kailangan nilang mag-report ng mga malaking transaksyon sa mga autoridad. Para sa mga seryosong crypto investors dito, huwag kayong mag-alala. Ang pamumuhunan sa crypto ay hindi ipinagbabawal. Ang layunin ng bagong patakaran ay gawing mas transparent at mas ligtas ang crypto space para sa lahat. Pero siguraduhin ang platform na ginagamit ninyo ay lisensyado at regulated ng BSP. Kung hindi, kung ang inyong platform ay walang lisensya mula sa BSP, mataas ang panganib na ang inyong pera ay hindi protektado. At ngayon, gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa mga cooperative at sa mga rural banks dahil alam natin na maraming Pilipino, lalo na sa mga probinsya, ay gumagamit ng mga ito bilang kanilang pangunahing financial institutions. Ang mga bagong patakaran ay sumasaklaw din sa mga cooperative at sa mga rural at thrift banks. Ang mga ito ay kailangan na ring sumunod sa mas mahigpit na mga pamantayan ng BSP. Para sa mga miyembro ng mga cooperative, siguraduhin ang inyong cooperative ay registered at in good standing sa mga kinauukulang autoridad. At kung kayo ay nagdududa tungkol sa kalagayan ng inyong cooperative, huwag mahiyang magtanong sa inyong mga opisyal. Napakaraming Pilipino ang namumuhunan ng kanilang ipon sa mga cooperative dahil sa mas mataas na interest rates at sa mas personal na serbisyo. At ito ay isang lehitimong paraan ng pag-ipon at pamumuhunan. Pero sa ilalim ng bagong patakaran, kailangan ng mas mataas na antas ng transparency at accountability mula sa mga kooperatiba. At ito ay magandang balita para sa lahat ng miyembro. Dahil ibig sabihin nito, mas protektado ang inyong pera. Ngayon, gusto ko ring sagutin ang isa sa mga pinakakaraniwang tanong na naririnig ko, ligtas pa ba ang aking pera sa bangko? Ang sagot ay, oo, ligtas ang inyong pera sa bangko. Ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC
ay nagbibigay ng proteksyon sa mga deposito ng hanggang 500,000 piso per depositor per bangko, at ang mga bagong patakaran ng BSP ay nagdaragdag ng karagdagang layer ng proteksyon para sa lahat ng depositors. Hindi ito ang oras para mag-withdraw ng lahat ng inyong pera at itago ito sa bahay. Sa katunayan, ang pagtago ng malaking halaga ng pera sa bahay ay naglalagay sa inyo sa mas malaking panganib mula sa pagnanakaw, mula sa sunog, at mula sa iba pang sakuna. Ang mensahe ay simple: magtiwala sa sistema pero maging handa. Alamin ang inyong mga karapatan, alamin ang mga bagong patakaran, at kumilos ng may kaalaman, hindi ng may takot. Ngayon, bago tayo magtapos, gusto ko ring pag-usapan ang isang bagay na hindi gaanong pinag-uusapan, ngunit napakahalaga: ang financial literacy. Ang lahat ng mga bagong patakaran na ito ay magiging mas madaling harapin kung ang bawat Pilipino ay may sapat na kaalaman tungkol sa pampinansyal na sistema. Kung alam ninyo kung paano gumagana ang banking system, kung alam ninyo ang inyong mga karapatan bilang isang consumer, at kung alam ninyo kung paano protektahan ang inyong sarili mula sa mga scam, mas maliit ang tsansa na kayo ay mabiktima ng anumang panlilinlang. Kaya ang aking hiling sa inyong lahat, ituloy ang pag-aaral. Manood ng mga video tulad nito. Basahin ang mga update mula sa BSP at mula sa inyong mga bangko. Makipag-usap sa mga taong may kaalaman tungkol sa pera, at huwag mahiyang magtanong. Mas mabuting magtanong at malaman ang sagot kaysa mabiktima dahil sa kawalan ng kaalaman. Alam ko, maraming impormasyon ang ating napag-usapan ngayon. At maaaring nakakaramdam kayo ng halo-halong damdamin, maaaring may kaunting takot, maaaring may confusion, o maaaring may pag-asa. Lahat ng damdaming iyon ay normal. Ang mga pagbabago sa sistema ng pananalapi ay palaging nagdudulot ng mga katanungan at ng mga alalahanin. Pero gusto kong ipaalaala sa inyong lahat: ang mga pagbabagong ito ay hindi laban sa inyo. Ang mga pagbabagong ito ay para sa inyo, para protektahan kayo, para palakasin ang ating financial system, at para masiguro na ang bawat piso ng bawat Pilipino ay may sapat na proteksyon. At huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kaibigan, at sa inyong mga katrabaho. Dahil ang kaalaman ay pinakamalakas na sandata laban sa mga scammer at sa mga nagnanais na samantalahin ang mga taong walang alam. Kung alam ng inyong pamilya ang tungkol sa mga bagong patakaran na ito, mas ligtas kayo. Kung alam ng inyong mga kaibigan ang tungkol dito, mas protektado ang inyong komunidad. Kaya ibahagi ang video na ito sa Facebook, sa Messenger, sa WhatsApp, sa TikTok, sa kahit saan na maaari ninyong maabot ang mga taong kailangan ng impormasyong ito. At kung mayroon kayong mga katanungan, kung mayroon kayong mga bagay na hindi pa malinaw pagkatapos panoorin ang video na ito, i-comment ninyo iyon sa ibaba. Basahin namin ang bawat komento. At kung sapat ang bilang ng inyong mga tanong tungkol sa isang partikular na paksa, gagawa kami ng dedicated na video para sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan ng detalyado. Ang inyong mga tanong ay nagbibigay sa amin ng direksyon, kaya huwag mahiyang magsalita. Ang aking huling mensahe para sa inyo ngayon: huwag matakot sa pagbabago. Ang pagbabago ay hindi kaaway. Ang pagbabago, kung naiintindihan ng tama at kung handa kayo para dito, ay maaaring maging pinakamalakas na kakampi ninyo sa inyong paglalakbay tungo sa mas secure na kinabukasan pampinansyal. Ang bagong patakaran ng BSP ay simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang bawat Pilipino ay may mas maraming proteksyon, mas maraming karapatan, at mas malinaw na landas tungo sa tunay na financial security. Salamat sa inyong oras, salamat sa inyong tiwala, at huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-on ang notification bell para lagi kayong makatanggap ng mga pinakabagong update na nakakaapekto sa inyong pera at sa inyong buhay. Hanggang sa susunod na video, ingatan ninyo ang inyong sarili, ingatan ang inyong pamilya, at higit sa lahat, ingatan ang inyong pera.
Magkita-kita tayo ulit sa susunod. Sa